Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. Ako grabe! 'Di ba? May mga media personalities pala. Media ha? Media personalities na nakatanggap din ng pera galing kay Zaldico. Ito ay yung ibinulgar, ibinuko, isinasalaysay ng mga ex-Marines or bagman or sabi ni Rafi Tulfo, mga kargador. Sa press con ngayon, hindi na Blue Ribbon Committee kasi wala namang senador pumunta doon, nag-press con sina Mike Defensor kasama yung bagong mga witnesses at yung 18 ex-Marines, talagang may mga pasabog na impormasyon sila kabibig na talagang nakakawindang. Yung iba nga, yung ibang mga tao nandun sumisigaw. Na grabe ha. May sinabi nila may nakatanggap ng pera through paper bag, may nakatanggap na pera na mali-maleta talaga, bilyones talaga, milyones talaga. May mga pictures sila, yung iba may mga videos. Grabe, ewan ko nga ba kung sabi ng iba, ano ba, maniniwala ba ang taong bayan dito or wala na lang, giveaway na lang, bahala na, let's continue our life. Kung gano'n ang ating mentalidad, parang hinahayaan na rin natin ang corruption. Yung iba kasi, sabi nila, nako, budol-budol yung 18 ex-Marines. Huwag kayong maniwala dyan. Binabayaran lang yan. Sabi ni NBI Matibag, binabayaran sila ng 5 million ni Mike Defensor. Kung ganun ang ating mentalidad, na every whistleblower na magsasabi tungkol sa korupsyon sa Pilipinas, parang hinahayaan na rin natin na parang naging konsentidor na lang tayo sa mga corruption or corrupt na mga politiko sa Pilipinas. Naku po. Hindi lang pala politiko, mga media men. At ang na-mention ito kabibig ha, ewan ko ba kung totoo kasi sabi ng 18 ex-Marines, ilalagay nila ito sa kanilang bagong affidavit, Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Si Arn ba? Arnold Clavio, alam niyo naman si Arnold Clavio, ito yung nasa GMA. Hala, dapat talaga siya magsalita, magbigay na kanyang official statement hinggil dito kasi talagang pangalan niya ang nakasalalay dito mga kabibig. At ang aga-aga daw ng meeting. Tapos paper bag ang dala. Tapos si Ramon Tulfo kabibig. Nako, Tulfo brothers. Nako, si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, si Ramon Tulfo. Buti na lang si Ben Tulfo, hindi, no? Ako, grabe mga kabibig, no? Nakakawindang. Itong si Ben Tulfo lang talaga, sabi ng iba, si Ben Tulfo lang talaga ang ano dyan eh. Yung iba sa mga ibang Tulfo brothers. Si Ben Tulfo talaga, bitag na bitag yan. Hala, nako po kabibig. Nako. O panoorin nyo ang video kabibig. O in the same time, nagsalita na rin si Ramon Tulfo hinggil sa pasabog ng 18 ex-Marines. Pero pagkaya natin ang kailang revelasyon kabibig. Ito yung revelasyon kabibig. Nakakawindang. Ito ha, ito. Manood tayo dito ha. Ito. Pinapaano silang mga media, sa media personality kasi ako na-sign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan sa speaker para sa mga media. Oh, may through budgeting. Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Siya pala yun. Nag-mention ng mga media. Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Oh. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Sino? Ramon Tulfo. Hala, nagpalakpak ng mga tao. Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog Hala. QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Hala. Halos every Thursday, Webes. Hala. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escortan na si
Mr. Joey De Guzman. Hello? Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Hala ko? Ulitin ko po huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Oh. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, basa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? Pinapaano silang mga media, sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Naku po. Then, mangyayari, Bukong buko. may nabanggit ako nakaraan during Ano kaya ito? Hindi, Senate Law Ribbon hearing, sir. Yung si... teka, ano yung nakita ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Hala ko. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Alam niya ang direction. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman. Oh, yun kabibig ha. Nag-statement naman si Ramon Tulfo. Ito yung statement ni Ramon Tulfo, oh. Ay, hanapin natin si Ramon Tulfo. Baka. Ito yung statement. Ang sabi ni Ramon Tulfo, sana totoo. Binukulan ako ni Joey De Guzman kung ganon. I confront Joey when I get home to Manila and ask him where the supot na pera went. Hahanapan ako ng balata ng mga kaibigan at pamilya ko niyan. Supot na puno ng milyon-milyong pera? Paano mga kasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Bayong pa kung ganon. Dadalhin sa loob ng restaurant na maraming tao kung saan kami nakikita ni Joey na dating PR ni Manny Resign, ako Bicor, Representative Zaldico. Truth to tell, Joey and I meet regularly as we consult each other on the tricks of our trade. I have been in the PR business about after retirement from mainstream journalism. Whoever thought this guy to implicate me, thank you. I consider it an honor to be in the company of the Maleta Boys. Hoy, yan ang komento ni Ramon Tulfo. Iba si Ramon Tulfo kung mag-komento ka, bibig. Ito na, let's proceed to Arnold Clavio din. Dinala ninyo yung Arnold Clavio, ito rin. dinala ninyo yung maleta. Nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron ha. Kaya to. Opo, sir, kasi kasama po si Boss Saldico na umakyat sa opisina. Kasama ka. Hindi po, kami sa baba po ako. Sa Na baba. nag-guide Ibig sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto? Natanggap po kasi siya yung Yun kamiting lang ang mismo. gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So natanggap. Natanggap po. O, ibig sabihin natanggap. Ngayon, maliban doon sa delivery na yun, naulit ba yun? Yun lang yung participation ko dyan, sir. Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol doon sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit Ala? ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Naku, Arnold Tao ba Clavio. yun o manika? Baka manika lang yun, ha? Naku. Arnold Clavio po yung nasa media. Hindi, saang media? Kung ito Sa media, GMA po, marami GMA. kasi magkakapareho ng pangalan.
Marami, News, no? news anchor po, GMA. News anchor, GMA. Yes po. GMA. Ano siya sa GMA? Kung alam mo ha, ano siya sa GMA? Anchor po. Anchor. Ibig sabihin, kung Anchor, may programa. Of course. Yes po. Ano yung alam mong programa na pinag-aangkoran niya? Genuine News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV. Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin? Siya po yung mga laging kamiting ni Boss Bernard. Oh. Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, ano meron? Tama. Yun po yung mga meeting nila na yan, ay mga, siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko, may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung kwan yan. Monthly po yung... Monthly? Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba? Yes po. Ano? May involved na pera. Gaanong karaming pera? Maliit lang po paper bag. Oh, paper. Pero Paper pera pa bag. rin yun. Yes, Yung po. paper bag, ganong karami ang laman? Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganon. Okay. Yun lang. Maraming salamat. Hala. 6 or 7 pala yung meeting nila. Ay, grabe ka, bibig, no? Yung istorya tungkol sa mga media men. Ramon Tulfo, Arnold Clavio. Totoo kaya ito? Pero parang Ramon Tulfo sabi niya, I'm happy na naging member ako na naging part daw siya na mention siya ng mga Maleta Boys. Naku po, mga kabibig. Ito ang komento ng mga netizen hinggil dito. Sabi dito, sa ngayon wala pang nilalabas na pahayag si Arnold Clavio kaugnay sa aligasyon ng 18 bagmen. Putik na yan, lahat nakatanggap ng maleta, baka pwede pa balato naman. Gamit na gamit si Zaldico daming buwa. Kaya pala bias silang magbalita kasi nakatanggap din pala ng maleta. Hala, Paldo, GMA, kaya pala bias. O, sabi dito kaya pala nag-iingay si Lua Mata Clavio from Felix Gores Jr. Kaya pala galit na sa Duterte yan si Arn from Klein Lina. Basta lahat ng mga nagtatanggol kay BBM na bigyan ng pera from Cha Palmero. Katakot mag-comment nang di ayon sa gusto nila, baka madamay pa bigla kahit bigay ng maleta. Kaya naman pala wala ka dyan ka, Igan. Kulang pa sa acting, sabi ni Chong Azorem. May kinikilingan, may pinoprotektahan, serbisyong may small size paper bag. Hala ka. Sunod na yan si Vice Ganda, idadawit na ng mga basurero. Sabi ni Mangyan Hilaw. Kung sino-sino lang itinuturo from Ami B. Atienza. So yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen na yung iba, sabi na kung sino-sino lang tinuturo, yung iba, nadawit na si ano. Pero ako alam yung kabibig, grabe yung sakripisyo ng 18 ex-Marines. Bakit hindi sila, yung iba kasi mga witnesses, kailangan magtakip na kailangan mga mukha, o kailangan hindi mapakita sa camera, pero sila, as in, bigay todo. As in, nakabalandyara yung mga pagmumukha nila, may mga specific information sila na ganitong oras, itong lugar na ito, paper bag ang dinala namin, may lamang pera, itong number, ito kadami ang maletang i-deliver namin. Talagang, kung iisipin mo, kompleto Ricardos ang mga impormasyon nila. Pero depende na talaga sa tao kung maniniwala o hindi. Yung iba hindi naniniwala, nako, gawa-gawa lang yan. Yung iba nga baka si ano yan, masali na yung mga hindi natin kilala. Or baka si Trump, masali na rin. Grabe naman magkomento kayo. Pero yung iba, talagang ito ang totoong korupsyon. Dito nagsimula ang korupsyon na dapat malaman ng buong Pilipinas. Ang tanong, ikaw, tao ka, Pilipino ka, inilahad na lahat sa iyo. Ikaw na ang magdesisyon. Niwala ka ba sa mga pasabog, sa mga naratibo ng 18 ex-Marines? Ikaw na ang magdesisyon. Kung hindi ka maniniwala, so ano ang paniniwalaan mo? Ano ba ang pwede mong paniniwalaan na related sa flood control anomalies? So, meaning hindi ka naniniwala na merong corruption sa flood control projects? Kung naniniwala ka, it means gusto mong matapos na ang korupsyon ito. Nako, kabibig.
Grabe no, windang na windang talaga tayo kabibig ko eh. Tingnan mo nga, grabe ang daming mga pangalan ang na-involve. Nako, nako po kabibig. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Talagang nakakawindang. O ito si si Agent Morales sa kanyang statement mga kabibig ha, na-interview siya. Pakinggan natin si Agent Morales sa kanyang statement. O ito si Agent Morales, magsalita ka. Ano ang iyong reaction after mo natanong ang 18 ex-Marines? Ito kabibig. May materiality ito, no? So, kung sakali, no? Na maisasampa ito pagdating ng panahon, talagang laglag yan sa kanal itong si Bongbong Marcos. Pero bukas, magkakaroon sila ng special session. Ano kayang sa palagay mo magaganap bukas? Ginawa nila yung special session na yan, kunyari, no? Para doon sa mga, doon sa mga ardent matters, sa mga issues, yung legislative issues. Pero, ang totoo niyan, para lamang doon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero okay lang yan, sapagkat, mentras na ginaganyan ng Palasyo ng Malacanang ang katotohanan, mentras na hinaharangan nila, mas lalong nag-aapoy, nag-aanap ang damdamin ng taong bayan. Diba? Magkasama may epekto yan. Isang dating reinforcement din. Inaasahan mo na ba yung mga media na pangalanan sa mga ganitong klaseng? Oo, dati na yan. Kahit panoon naman doon sa amin, may mga ganyan din. Kaya lang, mas grabe ngayon. Dahil ngayon talagang payola na eh. Kumbaga sa nagiging centralized na yung yung sistema. Dati, kung sino lang yung kausap mo, gano'n na lang. Ngayon, may mga may mga PR firms na ginagamit. Pero may mga ilan na talagang yung mga mabibigat na personalidad, yung mga partikular ang tinatanggap doon. Diba? Ganun eh. Kaya nga, ito, talagang inaasahan na natin to, lalo pa Marcos, Marcos talaga sanay sila sa Sir, anong nararamdaman nyo ngayon sa sitwasyon ng ating pinakaharap nating bansa? Mas lalo nakagalit ang tao. At asahan natin yung paglaki ng bilang ng mga taong bayan na patuloy na nadidismaya sa sitwasyon ngayon. Dati nakaharap po si Senator Jingo Estrada sa isang pagdinig sa Senado. Ngayon po ay tinigil siya ng 90 days suspension. Ano yung nakikita mong implication ng kanyang suspension sa impeachment ni Bibi Sara ang pag-change ng liderato sa Senado? Alam mo, lahat ng political yung pagdapat sa kanya na suspension, siyempre ang Senado mismo may kapangyarihan para disiplinahin yung miyembro nila, yung mismong miyembro nila. Katulad ng Korte Suprema, siyempre, ang Korte Suprema, may mga empleyado yan na govern ng Civil Service Commission. Pero, ang Korte Suprema, pinagkalooban ng kapangyarihan ng Konstitusyon na disiplinahin ang kanilang mga miyembro. Ganun din sa Senado. Pero dating part ng NBI, nakikita mo ba ngayon na nagagamit ng administrasyon? Hindi ako parte ng FBI. Okay, sorry po. Now, bilang parte ng law enforcement, nakikita mo ba ngayon na parang nagagamit ng presidente ang NBI? Gabi, alam mo, nakakalungkot. Ginagawa ng anak ko. Hindi dapat ganyan. Ang NBI, dapat yan bilang Premium Investigative Agency. Dapat tumutungkol sila doon sa mga anti-criminality. Pero ngayon, nagagamit na silang panakot pangharas dito sa mga kalaban, kalaban sa politika, dito at administrasyon ba. Pinagawa nila, may materiality. So yun kabibig ha. Yun ang reaction ni ng PDEA agent. So ikaw kabibig, ano ang inyong reaction? Ramon Tulfo, Arnold Clavio, nakatanggap ng pera kay Zaldico. Ay naku, comment down below. Shock ba kayo? Kasi last Senate Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta, yung previous ba? 'Di ba na na mention yung parang sinabi ni Senator Marcoleta na ang media ganito ganyan, tapos nag-react ang media. Ito na ang continuation. Talagang binulgar na talaga kung pangalan ng dalawang media na nasa media like Ramon Tulfo and Arnold Clavio. So sana kung totoo man ito or hindi,
Sana ipagpatuloy ang investigasyon para lalong makikita natin ang katotohanan. Kasi mahirap naman kung pagbintangan ka, tapos hindi mo pala ginawa. Diba? So ano yung reaction mga kabibig? Niwala ba kayo sa mga pasabog, naratibo ng 18 Marines? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!